Hello guys, welcome sa panibagong video natin. Today will be today, pero gabi na yun. Pero ito nga, uh, tatry natin, no? Kasi first time natin gawin to. Try natin mag-replace ng buttons ng Oppo A5s. Yan nga, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko tinanggal tong ano. Medyo masalimuot na proseso siya. So basically, yung ginawa ko lang dito, to open the back side of the phone is inisprayan ko lang siya dito ng alcohol, then unti-unti ko siyang i-open. So mas madali siyang i-open pag nilagyan niyo siya ng alcohol dito. Dahil natanggal na natin yung dikit niya. So hindi na siya para dumikit ng buong. Yan. Ito yung itsura niya. Let's take a closer look. Ayan. So meron siyang ribbon dito for the for the fingerprint. And then what we need to do next is to clean the residue of the adhesive na tinanggal natin kanina. So scrape lang natin dyan. Okay, para para hindi maubos yung time natin sa pagtanggal ng ano, is sunod na tayo sa next step. Basta ganun lang yung step. So tanggalin natin yung residue, then meron siyang screws dito. So tatanggalin natin lahat yan, lahat na nakikita natin dyan. Gamit lang tayo ng manipis-nipis na Phillips. Manipis-nipis na Phillips. Then yung Phillips. Kaya na. Tingnan mo. Diba? Lagi ko gusto na lang. Ganyan. Ganyan. Makat. Diba? Anim. Dito. Then yung side. Ganyan naman natin. Pangalo. Hindi ka parang bakit yung sulagat. Bigyan ako. Yan. Yan naman tayo. Mawawak na. Yan. Pangalo. Pasyan. Pasabok. Yan. Siyempre, after ng pansampu is panglabing isa. Kuko lang pag walang pandikit, no? Makabalik siya, gusto nyo bumalik din, no? And then itong takip ng ating fingerprint, let's hope mabalik pa natin. Just to hoping na mababalik pa natin itong fingerprint. And we use some to remove it. Okay, we remove the back plate. Okay, now we just have to remove this back plate, although ayaw niya. Okay, so I had to force. Baka nag-i-English. Siguro mali ito, pero bubuksan natin dito sa gilid. Kasi napilit natin, napalsa natin. This is probably a wrong idea. Okay, so mali pala tayo, no? Kung sumusunod kayo,
is mali sinundan nyo, no? So, kailangan pala dito tatanggalin para matanggal yung battery cover dahil meron siyang mga lock dito. We also need to remove the SIM tray para hindi siya harang pag tatanggalin natin yung yung battery cover. So, kung wala kayong SIM ejector, karayom with sinulit. No, nasa may kabila dito ang side yung SIM tray, tanggalin lang natin. Natin yun lang matusok yung ano nyo. Ayaw niya, gamitin natin kabila. Ayaw, ganyan nyo. And we pop it. So, tabi nyo muna, lagay nyo lahat dyan. Yan, tanggal natin yung SIM tray. Yan, diretso natin tanggalin yung battery cover. Okay, so nabuksan na natin, natanggalan natin yung back cover and nagtanggalan na din itong buttons. Later, pwede naman natin itong ikabit na lang na somehow. Dikit na siguro natin ito ng adhesive somewhat. Pero, yan, nabuksan na natin. Sunod na step na gagawin natin, syempre, ang nag-iisang dahilan kung ba't natin tinanggal itong board na to is to replace the buttons which is right here. So, tanggalin lang natin itong cover niya dito. Yan, kitang-kita yung mga buttons. So, di na siya napipindot. So, pinaka natin gagawin is tanggalin yung board na nandito. Dahil yung connection ng ating buttons ay nasa likuran. So, tanggalin muna natin yung board. Ngunit, bago natin tanggalin yung board, kailangan natin i-remove yung mga nakakonect na devices. Tulad itong ating cam. Tanggalin natin yung antena. Then, kailangan natin tanggalin tong ating front cam. So, kailangan muna natin tanggalin tong natin. Natin dito. Malsik pa nga. So, yan. Then, yung connector ng battery, which is nandito. Then,
connector ng power at ng LCD and ng display. After that, we need to screw dito sa taas. Iwalay na din natin itong screw. Ayan, try natin tanggalin kung matatanggal natin. Ngayon, natanggal na natin yung board. Natanggal na natin yung button, which is yung pakay natin dito. So, ito. And ito. Then, tanggalin. Then, gitin lang natin dito. Okay. Tanggalan natin yung dalawa. Next up is, kakabit natin yung panibagong button, which is binili natin sa Shopee. So, kung bibili kayo ng button, tulad nito, isang set na siya. Isang set na yan. Meron din siyang adhesive sa likod. For 150 lang siguro siya. So, maglalagay na lang ako ng link sa baba kung gusto niyo gawin to. So, itong button na to is dito. So, tanggalin lang natin yung adhesive. Yan. Pagkatanggal natin, kabit natin. Hindi dumikit, hindi problema. Pero okay na yan as long as magstay naman siya. Yan. No? Nagstay naman siya eh. Pag di dumikit, ang madaling solusyon, gamit tayo ng T7000 na Chinese brand na adhesive. Make sure nyo lang yung lock dito, yun yung dalawang tuldok. Nakatusok siya doon sa may lubog. Then, after that one, kabit na natin yung kabila. Yan. Dikit na natin. So, simulan natin ibalik ulit lahat. So, unang-una is yung ating board. Yan. Yan, nakakabit na natin yung screw. Gabit pa natin yung dalawang cam. So, ginagawa natin to para matesting na lahat bago natin isara. Mamaya, nagawa mo nga yung button tapos hindi na mo gawa na yung mga cam na hirap nun.
Yan. After that, next is kakabit natin yung may LCD and sa may touchscreen and yung power. Now, hindi natin kailangan ikabit yung fingerprint. Kailangan natin matesting kung gumagana yung button. Okay, try natin ulit kung gagana na. Talagang nadurog na yung kuko ko. Okay, gumagana na siya. So, meron lang pala ditong parang lock dito. Kailangan i-reset mo muna dito bago mo siya i-diin. Then, meron siyang pin dito para mag-lock siya ng tuluyan. So, lulubog siya dito sa gilid. And then, meron siyang patusok dito. Then, tatornilyo mo siya dito. Para lahat may contact. Pati dito sa may power button. So, check na natin. Kung gumagana na lahat. Bago natin isara. So, tingnan natin kung napapatay na. Okay. Napapatay na. Okay. Tingnan natin kung on na nagagamit na yung button, power button. Wait lang, hanapin lang natin. So, on natin ulit. Namatay na. Then, check natin to. So, gumagana na yung volume down. Check naman natin yung up button. So, yan. Gumagana na lahat. And sure na natin. So, pwede natin isara to. Una natin isasara is yan lang ang ating protocol, no? Bago natin isara, kailangan gumagana lahat. And wala tayong makakalimutang nakasalpak. One more thing bago natin isara is kailangan meron siyang signal. Although wala tayong nakakabit. Ang mahalaga naman nakakabit ang dalawang to. And sa speaker naman ata to. Hindi naman siya sa mahalaga lang nakakabit natin kung ano yung tinanggal natin. Last thing is we need to see if gumagana yung cam. So, open natin yung camera. Where's the camera? Right here. So, gumagana yung back cam, front cam natin. So, gumagana naman yung front cam. Back na natin. Yan. Okay na siya lahat. So, pwede na natin siyang tuluyang ibalik, no? Nabalik na natin. First thing is ito. Siyempre, huwag natin kakalimutan ibalik yung ating buttons. Ito din kasama dito sa binili natin, no?
Ayan, nakabit na natin pareho. Button dito, button dito. Next step is balik tayo dito. And kabit na natin. Okay. Bago natin ito lock, tingnan nyo muna, nag-on. Gumagana ang volume button. Magana ba? Magana ba? Magana. Ipa-power off. Okay. Ito na natin ngayon. Yan. Lock, lock, lock. Ngayon, lock na natin yung battery cover. Ito ang gawa natin ng paraan. So, gagawin natin dito, dikitan natin gamit to adhesive. Tingnan na natin kung magana. Upitin lang natin dito. Yan, medyo dumikit naman siya. Although, hindi siya dikit na dikit. So, next is, itutornilo natin. Parang maigpit siya, no? Ngayon natin dito, sa may ilalim. Siyempre, check natin kung gumagana pa. Siyempre, sayang naman kung nakabit-kabit natin. Tapos, hindi na gumagana, no? Camera, okay pa naman. O, kabit na natin ulit. Okay, and we still have one here for the fingerprint. So, ito yung huli. And yung cover para sa fingerprint. Now, dahil ididikit natin to, what we'll have to do is put some adhesive right here sa gilid. Hindi naman siguro sobrang dami. Sakto lang. Then, after that, before we close it, i-connect muna natin yung ating fingerprint. Okay, and then we will put the cover. Okay, that's it. And we just have to put the cover back in. Make sure the camera cover lines up. And make sure it doesn't look weird. Both sides. And let's test it. Okay. Let's test the volume. Down button, up button. Okay. All of it is working. So, that's it guys. Ganun lang magpalit ng Oppo A5s. First try na gawa natin, no? Meaning,
kung nagawa ko, kaya niyong gawin. And kung meron kayong patience, no, kaya ng ginawa natin kanina na bulat-lat natin yung cover ng battery. Pero yun nga, so kaya siyang gawin if you have experience on opening devices. This is how you replace button on Oppo A5s. If you like the video, please don't forget to subscribe and hit the like button. And see you guys in the next vid. Bye bye.